i-inspect natin kung kailan sila pwede mag-request o mag-print ng kanilang SECPA. Yes. Nang sa ganun ng ating mga kababayan is hindi na pupunta pa ng karating lugar kung saan mayroong share out there, pero na mismo doon sa kanilang Mas malapit. mas malapit. So, yun po yung ating nalalapit ngayon na gagawin. Meron ding nalalapit na aktividad si PSA, the regional wide dito, Emiliano wide dito, no, which is the Regional Delta Festival. This comes October 14 to 16. No? Diyan pa rin yung ating continuous na registration ng unregistered individual. Yung project po ng ating BRAP. Kung wala pa pong birth certificates, po pwede po sila magparehistro sa atin. At kinakalam pa ito ng ating mga birth registration coordinators natin sa mga bayan-bayan. Andiyan din po yung ating continuous na pag-rehistro ng ating mga kababayan, 1 to 4 years old, no, hindi pa nakapag-rehistro. Andiyan pa rin ang ating PSA-LGU data sharing o PLDS project for business registers coming August. So, another one is a degree of urbanization of the GURBA project, comes August pa rin. And then, meron pa tayong coming na survey which is the function literacy, education, and mass media survey comes October. And aside from all those over and above activities of the PSA, we're looking forward also for the new mandate. So may panibago naman kaming gawain ngayon. The signing of the Republic Act number 11995, also known as the Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System, wherein pag-aaralan natin, i-compile naman natin yung ating mga local deposits ng ating mga minerals and so on, assets ng ating region. Okay, so sa mga residente po ng BARM, marami po tayong aabangan mula po sa mga serbisyo at programa po ng Philippine Statistics Authority. Congratulations po, RD, sa napakaraming accomplishments po ng PSA BARM. Sa puntong ito, sir, bibigyan po natin ng pagkakataon ng mga media na magtanong po ng iba pang detalye hindi po sa mga programa ng PSA BARM. Sa ating mga media, bago po ang ating tanong, ay magpakilala po muna tayo. So for our first question, yes ma'am. Alright. Good morning po, Ashley Guillermo from Magnet FM. Tanong po, kumusta po ang operation ng 2024 Fox ng CGMS ngayon? Hindi naman po limit sa akin kaalaman na marami pong area ng reservoir na binahapon. Okay, maraming salamat sa tanong. Unang-una, nung may baha po, nung nagkaroon po ng baha way back sa Baluan sa Kalinggo before the July 15, tayo po na sa ground dahil ramdam po natin dahil tabato tayo. Tayo po lumusong doon sa mga municipality just to be sure that this municipality talaga is nasa talaga sila binaha. And only to find out that some of our municipalities, especially Maguindanao and some part of Lanao, is hindi talaga pwedeng lusungin dahil malakas yung ating tubig. Ang strategy natin doon is, of course, no, wala tayong kalaban-laban doon sa ating natural disaster. But we have to wait na mag-subside ito. So, ang ginawa natin yung mga area na yun na hindi pa muna masolve natin is magkaroon muna ng delay ng operation. Hintayin natin mag-subside yung tubig. Pero ang ginawa natin, yung mga hindi pa naka-start doon natin inimpisahan. Yung natin doon sa ibang mga municipality na mag-operate para sa ganun mapabilis yung ating trabaho sa kabilang banda naman. No? Pagkatapos noon, pag okay na sa munisipyo na ito, yun naman ang pupunduhan natin ng tao para maka-cope up naman sila doon sa operations nila. Okay, thank you, RD. Next question po. Good morning po, Johaira Arba from Magnet FM. Ang katanungan ko po, paano po nasisigurado ang seguridad ng mga datos na nakalap sa National ID System? Thank you. Okay, Johaira, no? Maraming salamat doon sa tanong mo dahil yan yung mga fear, no, o yung pinangangambahan ng ating mga kababayan. What if may mag-hack doon sa information natin? So mga kababayan, huwag po kayong mag-alala dahil ang PSA po katuwang ang ating mga expert, hindi lang po dito sa ating bayang Pilipinas, maging sa international partners natin. 24 hours, 7 days a week po nila binabantayan ang ating server para hindi pumapasok ng mga mahasamang loob nito na most commonly known as mga hackers natin. Sa ngayon po, wala pa po tayong history, no? Kahit na magkaroon tayo ng mga naririnig sa ibang mga agencies na hack, pero alhamdulillah, thanks God, because si PSA, wala pa pong history na nahack ang kanilang Philippine Identification System information.
information. Napakagandang balita po yan, RD. Thank you po. For our next question, yes po. Yes, Assalamualaikum. I'm Carolina Abbas from DXTC 95.9 Radio natin FM Cotabato City. My question po ay, if sakali pong nasira or di kaya may depekto sa national ID, pwede po bang papalitan? Caroline, pwede po yan. Pupunta lang po kayo doon sa malapit na PSA Provincial Office o kung saan yung ating PSIS, Identification System na naka-station. Doon po tayo makipag-ugnayan. No? Sila po, andun po, tuturuan kayo kung paano yung proseso. Then, step 1, and then hanggang sa kung kailan kayo maghintay o kailan kayo magkakuha ng inyong identification system na kapalit ng nasira. Thank you po, RD. Next question. Fiscal Relevance po from Utang Batanes. It was mentioned earlier po during the discussion na nag-offer po yung PSA ng free birth registration. Ano po yung mga requirements and ano po yung proseso nito? Ang PSA po ba yung pupunta doon sa community or yung residente po ng community yung pupunta ng PSA? Thank you. Okay, maraming salamat ma'am sa tanong ninyo. Ito'y isang pagkakataon na rin para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga gagawin nila. Unang-una po, meron kami tinatawag na birth registration coordinators. Sila po yung pupunta doon sa mga munisipyo o doon sa mga bayan-bayan na mangangalap ng informasyon kung sino yung wala pang birth certificate. Magparehistro doon muna. Sa mga process at sa mga requirements po, may bago po tayong panuntunan o guidelines na in-issue ang ating opisina. May mga nakalatag po doon, nagawa po ng pagkakataon sa ngayon, may nakalatag po doon na requirements. Hindi ko lang po ngayon isa-isa dahil medyo yung ating oras sa ngayon. Pero gusto nyo malaman yan, mag-login na lang po kayo sa aming website. Ano yung mga process natin na gagawin o yung mga requirements ni late registrants patungkol mga po dito sa ating draft. Okay, thank you po, RD. Next question po. Magandang umaga sa lahat ng okay na ako yung microphone na Ricardo News FM Cotabato City. Ano po pa yung mga kintahan na maaaring pagparehistro sa National ID System? Sir, pag-iulit po. Ano po yung mga kintahan na maaaring po maparehistro sa National ID System? Okay, maraming salamat Troy sa katanungan. Unang-una yung ating mga kababayan na nagkakaedad ng 1 to 4-year-old, pwede na po sila magparehistro ngayon. Samahan lang po ng kanilang mga parent o kanilang officer guardian para po marehistro. Pangalawa po, kung sino man po yung wala pang nakarehistro, ito na po yung pagkakataon ninyo na magparehistro na po para hindi po kayo mapag-iwanan. Okay, thank you po, RD. For our last question, yes po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Daisy Mahmoud ng RMN, TSM 5 Cotabato po. Lahat po excited na mapasakamay na ng national mga national ID. Paano ba namin matatrack kung nasaan na ang national ID? Ma'am Daisy, thank you very much po para sa katanungan na yan. Meron po tayong URL kung saan yung tracker natin, meron tayong tracker. Available po yan sa lahat ng ating mga PhilSys stations. Halimbawa, dito sa baba ng opisina natin, meron tayong PhilSys station dyan. Pwede tayong magpatulong sa kanila kung para magkuha natin yung URL o sila mismo ang pakiusapan natin para matrack kung saan na kayo ating national ID. Kung hindi naman po dito sa aming sa regional office, and then pwede naman po sa aming mga provincial offices na mayroong fixed registration centers. Doon po natin pwedeng sabihin na magpatulong tayo sa kanila kung nasaan na nga ba yung ating national ID, bakit hanggang ngayon ay wala pa. So sila, matatrack nila kung saan na yun. Kung anong estado ng inyong PhilSys ID. Maraming salamat, Ma'am Daisy. Follow up lang po ako. Pinasimulan na po yung population census po. Ma'am Daisy, gaya po na-present natin kanina, nag-umpisa po tayo noong July 15. And sa ngayon po, nasa ground na po yung ating mga enumerators na nangangalap ng kanilang o nangangalap ng datos sa mga bahay-bahay. Nagbabahay-bahay na po yung ating mga enumerators. Liban nga lang doon sa mga delayed na operations natin gawa ng ating natural calamity. Thank you. Okay. One last. Yes po. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Taya from Federation TV News Online. So marami pong nagtatanong sa ating mga kababayan dito sa bansa mo. In case na mawala po yung ID nila,
na Philippine ID or National ID, ano po ang dapat nilang gawin sa mga incident na to? Maraming salamat. Alaykum Teya, no? Sa bagay na yan, gaya ng sabi natin, pwede kayong tumungo sa pinakamalapit na Philippine National ID stations. Dito sa atin, sa baba ng opisina natin, pwede kayong tumungo doon para ma-assist kayo ng mas mabilis. Kung hindi naman po dito sa ating regional office, meron po tayo doon sa mga provincial offices natin kung saan meron tayong fixed registration centers at para kayo ma-assist ng mas mabilis. Huwag po kayong mag-aalala, ang ating mga staff po doon is mga friendly staff po sila at gagabayan kayo ng tamang pamamaraan at proseso para kayo makakuha kaagad ng inyong mga nawawalang PSS ID. Okay, meron pa po? Yes po. Sir, Danny Luminas po ng DIA. Sir, ano po ba ang ginagawa natin sa mga national IDs na na-return to sender po? Okay, maraming salamat Sir Danny. Ang ginagawa natin dyan is nakaimbak siya doon sa ating provincial offices. No? Ang ating mga PhilID na tinatawag ng return to sender is nasa ating provincial offices. Ganun pa man, ang ating provincial offices is hinahanap pa rin natin talaga kung sino yung may-ari nun, yung ID na yun. If ever po, pinabalik na po natin yan. But hindi na talaga mahagilan yung may-ari po ng ID. Okay, so maraming salamat po sa mga media na kasama natin today. Sa muli, congratulations po RD at sa lahat po ng kawani ng Philippine Statistics Authority ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Bago po tayo magtapos, sir, mensahe po ninyo para sa lahat. Okay, Shiana, again, maraming salamat muli sa pag-imbita. At ako'y nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng strong men and women of PSA Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa kanilang pong kagitingan na harapin yung mga lahat ng hamon ng pagkolekta ng ating mga data. Ngayon din po nagpapasalamat ako doon sa ating mga statistical researchers na sila po talaga yung ating frontliner o itong mas kailang mga enumerator. Sila po yung mga matatapang na individual at sila po yung nagkakaranas ng mga kwento sa likod ng mga numero na ito na pinesent natin kanina. So, nagpapasalamat po tayo sa kanila, sa ating provincial offices, Basilan, Lanao, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi, dahil sila po talaga yung action, kung saan nila yung action. Ngayon din po nagpapasalamat tayo sa ating Bangsamoro Planning and Development Authority and doon po sa ating Ministry of Social Services and Development, the Ministry of Interior and Local Government, maging sa ating provincial local government units, and then partner agencies, sa non-government organizations, sa mga people's organizations, sa mga international NGOs na patuloy natin pag-ugnayan sa atin and nagkikipag-usap sa atin tungkol nga po doon sa mga activities natin. Maraming salamat po sa inyong support. Yes po sir, maraming salamat po sa ating guest, Regional Director Akantula ng Philippine Statistics Authority ng Bangsamoro Region. Ipinaabot din po natin ang ating pasasalamat sa Bangsamoro Information Office sa kanilang tulong at suporta sa implementasyon po ng Kapihan sa Bagong Pilipinas dito po sa rehiyon ng Bangsamoro. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garapil, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Head Brian Abquilan, ako po si Shahana Duerme Mangasar. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat to all our viewers and listeners sa isinagang press conference dito sa PSA Town.